Hello guys! Welcome back again to sa Basti TV Vlog. Today's video ay magpapalit tayo ng rear shock dahil sa langis na tumagas sa aking shock. Yan yung langis niya guys. Sobrang katagalan na rin dahil 6 years na rin tong ating motor. Nangyayari to guys na naglilik yung langis, nasisira na yung pinaka gasket niya. Ayan guys, tumagas na yung langis niya kaya nabago na yung bounce ng ating spring, kaya palitan na natin ito. Kaya guys, let's do this! Ito guys, may naramdaman kasi ako dun sa aking shock na lumambot yung niya, yung tension ng spring niya. Kaya nung nakita ko na mayroon siyang langis, nako, delikado na, kailangan na magpalit. Kaya ito, yung Motaro Black Series yung aking napili, itong black and yellow guys. Then may ginawa akong video dito about sa review ng Motaro Black Series. Check nyo na lang yung aking description, yung link ng ating review about dito guys. Then punta na tayo sa pagdidismantle ng ating rear shock. Ito, bago natin matanggal yung tornilyo dun sa loob, saka to, ayan, tatanggalin natin yon. Yung tornilyo, syempre dito tayo sa may tangke. Yan, tatanggalin natin to, iusod lang natin yan guys. Then bago natin musod yan, tanggalin muna natin tong bracket ng ating motor, then tong ating toolbox. Yan, toolbox or compartment. Then itong cover engine natin. Then gamit tayo ng positive screwdriver, tanggalin natin tong top cover engine natin. Naman yung ating compartment or toolbox, gamit lang tayo ng 10mm na T-wrench. Then next naman itong ating bracket, 10mm na T-wrench pa rin gagamitin natin. Naman itong ating tangke ng ating gasolina, tanggalin natin to para mausod natin, then makikita natin yung tornilyo ng ating rear shock. Then ito na nga, tanggal na yung ating fuel tank. Inusot lang natin to guys, kaya dahan-dahan lang para hindi maano yung mga wire ng ating fuel tank. May iba kasi na binabaklas yung mismong flaring sa gilid, medyo marami siyang proseso na babaklasin. Dito, ito, kitang-kita mo na siya, yung tornilyo or nut ng ating shock. Yung wrist lang nito guys, yung mga wire ng ating fuel tank, saka yung sa may battery, kaya doble ingat na lang guys. Then tanggalin na natin guys yung nut, gamit tayo ng 14mm na close range or open range, basta 14mm guys yung size. Then yan, counterclockwise pa rin yung pagtatanggal natin ng mga nut. Then dito naman guys, gagamit tayo ng 12mm na range, kahit anong gamit yung tools guys, basta 12mm na size yung gagamitin natin. Then counterclockwise pa rin yung pagtatanggal ng ating nut. Then pag natanggal na natin yung ating shock, huwag kayong mangamba na babaksak yung ating motor. Ganyan lang siya, bababa lang siya ng konti guys. Then may washer pa to guys, bago mo ilagay yung shock, washer muna bago ang shock. Then ito naman yung comparison niya guys, nasa 310mm kasi yung sukat ng ating Motaro Black Series. Yung shock naman natin na stock ay nasa 300mm lang yung size. Okay guys, install na natin yung ating Motaro Black Series. Unahin muna natin yung taas. Ito, nilagyan ko na siya ng washer guys ha. Huwag natin kakalimutan yon, washer muna bago yung shock. Naman guys, yung thread ng ating shock dapat nasa loob siya ha, hindi siya sa labas, kasi pagpasok natin ng tornilyo papunta doon sa loob. Ayan yung thread niyan guys, tandaan nyo yan bago nyo install.
Then ito, washer again guys. Kailangan kasi yan pag kayo magkakabit ng ating mga tornilyo, dapat may kasamang washer lagi yan. Kaya ang setup dito ay washer, shock, washer, saka yung nut. Then yun, gamit pa rin tayo ng 14mm na wrench, open wrench or close wrench, basta 14mm na tools, pwede yan. Then sunod naman nating higpitan itong nasa baba naman ng ating shock. Yan guys, tapos na yung ating pag-install ng ating rear shock ng ating motor. Ito guys, itong spring na to, pwede nating i-adjust to, pwede nating gusto natin na medyo matigas yung tension ng spring or malambot yung tension ng spring. Then ito guys, yun, medyo konti lang yung gap niya doon sa ating tire hugger or tapalodo, pero hindi man tatama yan guys kasi sasabay naman niya pag nagbabounce siya. Try natin kung maganda yung play ng ating Motaro. Ayan nga guys, yung Motaro niya, yung bounce niya, yung bounce ng spring, yung tension ng spring, yan. Tingnan nyo yung ano natin guys, yung tire hugger, yung tapalodo, sumasabay siya guys. Kaya hindi siya talaga tatama. Ayan, tingnan nyo naman oh, hindi siya tumatama, sumasabay siya. Diba? Ito naman yung gap niya guys oh, malaki pa. Kita nyo naman oh. Ayan oh, kasya yung manual natin ng Yamaha. Kaya siya, maluwag pa. Kaso baka hindi na kaya dito yung 110 na gulong, sasayad na talaga. Ayan oh guys, walang kasayad-sayad. Yan yung 100/80 natin guys na gulong. Then ito guys, i-demo na rin sa inyo yung pag-adjust ng spring ng ating Motaro. May set screw yan, tatanggalin lang natin yan, saka natin siya paikutin yung spring guys, para maano natin yung ating gustong tension ng spring, kung tigas ba or malambot yung gusto natin. Nasa sa'yo yan kung ano yung gusto mong isi-set up sa yung shop. Yan guys, ito yung set screw niyan, tanggalin lang natin yan, mapipihit natin yan. Ito yung mga tools na gagamitin natin pang adjust ng ating tension ng spring. Luwagan natin yung set screw guys. Then after natin maluwagan yung set screw, ito yung tools niyan para ma-adjust natin yung tension ng spring guys. Nasa sayan kung gusto mong matigas o malambot na spring. Nasa sayan guys kung anong gusto mong setup sa yung shock. Then sa akin naman guys, gusto ko ay konting adjust lang. Then i-monitor ko muna. Then ayan, pagka medyo nagustuhan mo na yung ating yung tension ng spring, higpitan na natin yung set screw. Okay guys, kung gusto mo itong video ito, please like, then comment below, and don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Okay guys, thank you for watching. God bless. Okay, peace.